Ano to? Ang tanong ay parang latigo na humampas sa hangin, kasabay ng malakas na paglapag ng isang mamahaling puting polo shirt sa ibabaw ng kanyang counter. Napahinto si Ara sa pag-aayos ng mga natiklop ng damit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa gusot na damit patungo sa may-ari nito. Si Marco de Villa. Ang buong pagkatao nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan mula sa makintab na relo sa kanyang pulso, sa amoy ng pabangong tila bumabalot sa buong labaklin, hanggang sa paraan ng pagtayo nito na puno ng kumpiyansa. Sir, mahinahon niyang tanong, kahit nararamdaman na niya ang unti-unting pag-init ng kanyang dugo. Itinuro ni Marco ang isang bahagi ng kwelyo ng damit. Ito. Ano tong napakaliit na dumi na to? Hindi ba dapat malinis to? Perfect. Iyan ang binabayaran ko sa inyo, di ba? Sinipat ni Ara ang itinuturo nito. Isang tuldok. Isang napakaliit na tuldok na halos hindi mo na makikita kung hindi mo patititigan ng malapitan. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Hindi dahil sa reklamo, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Tila ba ang halaga ng kanyang pagod at puyat ay kasing liit lang ng tuldok na yon? Napabuntong hininga siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na po, sir. Minsan po talaga ay may mga mansa na mahirap tanggalin. Pero kung gusto niyo po, lalabhan ko po ulit. Lalabhan ulit? Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Kailangan ko to ngayon. At isa pa, anong klaseng serbisyo yan? Binabayaran kita para gawin ang trabaho mo ng tama sa unang pagkakataon. Sa bawat salitang binitawan nito, lalong tumitigas ang ekspresyon ni Ara. Ramdam niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng maliitin ng husgahan dahil lang sa estado ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang mga taong tulad ni Marco. Mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, na ang tingin sa mga taong tulad niya ay mga aliping nabibili ng kanilang pera. Naalala niya ang kanyang ama. Ganoon din ito magsalita noon bago sila iwan para sa isang mayamang babae. Ang pera at kapangyarihan ay parang lason na unti-unting sumisira sa kaluluwa ng isang tao. Napatiim ang kanyang bagang. Buong araw siyang nagtrabaho. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa kakusot at paggamit ng sabon, ang kanyang likod ay nananakit sa maghapong pagyuko sa plansa. Ginawa niya ang lahat para siguraduhing perpekto ang bawat damit na lumalabas sa kanyang shop. At pagkatapos, tatratuhin lang siya ng ganito dahil sa isang maliit na tuldok. Hindi na. Sawang-sawa na siya. Walang kaemo-emosyon siyang lumakad patungo sa maliit na kahon ng pera. Kumuha siya ng eksaktong halaga na ibinayad ni Marco para sa serbisyo. Bumalik siya sa counter at marahas na inilapag ang pera sa tabi ng polo shirt. Ang tunog ng mga barya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na shop. Heto ang bayad mo, sir, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sa susunod, sa iba ka na magpalaba. Hindi ko kailangan ng perang galing sa isang taong walang respeto sa trabaho ng iba. Natigilan si Marco. Ang mapagmataas niyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkagulat. Walang sinuman ang nakipag-usap sa kanya ng ganoon dati. Lalo na ang isang labandera. Tinitigan siya ni Ara ng diretsyo sa mata, hindi nagpapakita ng anumang takot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at nasaktang pride. Ano nang sabi mo? Halos pabulong na tanong ni Marco, tila hindi makapaniwala. Ang sabi ko, kunin mo na ang pera mo at ang damit mo, at umalis ka na, pag-uulit ni Ara, mas malinaw at mas matatag. Ilang segundo silang nagkatitigan. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco mula sa pagkagulat patungo sa purong inis. Dinampot nito ang pera at ang damit sa kapadabog na tumalikod. Fine, sabi nito bago tuluyang lumabas. Makakahanap ako ng mas magaling sayo. Narinig ni Ara ang malakas na pagsara ng pinto ng sports car nito na sinundan ng nakabibinging tunog ng humaharurot na makina. Nang mawala na ang sasakyan sa kanyang paningin, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napasandal siya sa counter, naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Anak, anong nangyari? Sino yon? Tanong ng kanyang ina, si Aling Nena, na kalalabas lang mula sa likod. Wala po yon, Nay. Customer lang na mayabang, sagot niya, pilit nang umingiti. Pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Ang mga de Villa ang isa sa pinakamalaki nilang kliyente. Ang pagkawala ng kanilang mga labahin ay malaking kabawasan sa kanilang kita.
Pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang dignidad. Lumapit siya sa bintana, sumisilip sa labas. Nakita niyang huminto ang sasakyan ni Marco, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Nakita niyang may kinuha ito. Ang kanyang cellphone. Napakunot ang noo ni Ara. Anong ginagawa nito? Dahil sa galit, malakas na nagsalita si Marco sa kanyang telepono, sapat na para marinig ni Ara ang ilan sa mga salita nito kahit medyo malayo. Ang bintana ng shop ay bahagyang nakabukas, at ang boses ni Marco ay malinaw na dala ng hangin ng hapon. Per. Nakakainis. Isang labandera lang, ang taas ng pride. Akala mo kung sino? May sagot mula sa kabilang linya na hindi niya marinig. Ano? Paliligawin ko. Ha? Madali lang yan. Kayang-kaya ng pera yan. Muli katahimikan. Tapos narinig ni Ara ang isang tawa. Isang tawang puno ng kayabangan at hamon. Ang sumunod na mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal, nag-iwan ng sugat na mas malalim pa kaysa sa anumang insulto na natanggap niya sa buong buhay niya. Pustahan tayo. Sa loob ng isang buwan, yang labanderang yan, gagawin kong girlfriend. Napahampas ni Marco ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Inis. Iyon ang salitang pinakamalapit para ilarawan ang nararamdaman niya. Inis na hinaluan ng pagkalito. Sino ba naman ang babaeng iyon? Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas na itaboy. Naibalik sa mukha niya ang sarili niyang pera. Ang mga babae, para sa kanya, ay simpleng equation lang. Bigyan mo ng atensyon, bulaklak, regalo, at sa huli, bibigay din pero si Ara Cruz. Para siyang isang pader na hindi niya magawang gibain. Ang pustahan. Naalala niya ang mayabang na paghamon sa mga kaibigan niya. Ngayon, para itong tinik na nakabara sa lalamunan niya. Hindi siya pwedeng mapahiya. Si Marco de Villa, mapapahiya sa isang labandera. Hindi maaari. Ngumisi siya sa sarili. CJ. Kung ayaw niya ng madali ang paraan, daanin natin sa klasikong estilo. Kinabukasan, ipinadala niya ang unang salvo. 100 pulang rosas. Ang pinakamalaki at pinakamahal na bouquet na mahahanap sa pinakasikat na flower shop sa syudad. Umupo siya sa kanyang kotse, nakaparada sa isang lugar kung saan tanaw na tanaw niya ang labaklin. Gusto niyang makita mismo ang reaksyon nito. Inasahan niyang makikita ang pagkagulat, ang kilig, ang unti-unting paglambot ng matigas nitong puso. Dumating ang delivery boy, bitbit ang napakalaking bouquet na halos matakpan na ang buong katawan nito. Pumasok ito sa shop. Ilang sandali lang, lumabas din ito. Bitbit pa rin ang mga bulaklak. Nakita ni Marco na sumunod si Ara hanggang sa pinto. May sinabi ito sa delivery boy na may kasamang mariing pag-iling. Walang ngiti, walang kilig, walang anumang emosyon maliban sa iritasyon. Malamig. Kasing lamig ng yelo. Ibinaba ng driver ang mga bulaklak sa tabi ng daan, tila sumusuko na at umalis. Napailing na lang si Marco. Anong klaseng babae ito? Hindi siya sumuko. Sunod na araw, isang mamahaling kahon ng imported chocolates. Ganoon pa rin. Isang mamahaling pabango. Hindi man lang nito tinanggap. Pakiramdam ni Marco ay para siyang sumusuntok sa hangin. Ang bawat tanggi ni Ara ay parang sampal sa kanyang ego. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang naka-aircon na kotse, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Ara. Nakita niya itong binuhat ang isang mabigat na basket ng mga basang damit. Nakita niya ang pagod sa mukha nito habang isinasampay isa-isa ang mga labahin sa ilalim ng tirik na araw. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo nito. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kalooban ni Marco. Hindi awa. Hindi rin pagkagusto. Kundi pagka-curious. Sa lahat ng babaeng nakilala niya, lahat sila ay gustong maging komportable, maging maganda sa lahat ng oras. Pero itong si Ara, tila sanay na sanay sa hirap. May sarili itong mundo kung saan hindi umiikot sa pera at karangyaan. At sa mundong iyon, parang wala siyang halaga. Doon niya napagtanto. Mali ang kanyang mga bala. Hindi bulaklak o tsokolate ang kailangan niya. Kailangan niya ng ibang diskarte. Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi, napansin niyang may isang washing machine sa labas ng labakliin na tila sira. Nakita niya si Ara na pilit itong kinakalikot, baka sa mukha nito ang frustrasyon. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Ipinark niya ang kotse, bumaba, at niluwagan ang kurbata sa kanyang leg.
Dahan-dahan siyang lumapit. Mukhang may problema ka dyan, sabi niya sa pinakakaswal na boses na kaya niyang gawin. Napalingon si Ara, at ang mukha nito ay agad na sumimangot nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko nang sa iba ka na magpalaba? Hindi ako magpapalaba, sagot ni Marco, itinuturo ang washing machine. Baka matulungan kita dyan. Tumawa si Ara, isang tawang puno ng pang-uyam. At anong alam ng isang Marco de Villa sa sirang washing machine? Baka magasgasan lang ang mamahalin mong relo. Sa halip na mainis, umiti lang si Marco. Hinubad niya ang kanyang relo at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Itinupi niya hanggang siko ang manggas ng kanyang long-sleeved shirt. Subukan lang natin, sabi niya. Bago pa makapalag si Ara, lumuhod na si Marco sa semento at sinimulang silipin ang likod ng makina. Amoy kalawang at sabon. Ang init mula sa motor ay dumadampi sa kanyang mukha. Narinig niya ang mahinang pag-ungol mula kay Ara, pero hindi na ito nagsalita. Halos kalahating oras din siyang nagkalikot. Inutusan niya si Ara na kumuha ng kung ano-anong gamit, distornilyador, basahan. Sa bawat utos niya, sumusunod naman ito kahit halatang nag-aalinlangan. Ang dating malinis niyang mga kamay ay puno na ngayon ng grasa. Ang kanyang damit ay may mga mansa na ng langis. Pero wala siyang pakialam. Okay, subukan mong iyon, sabi niya sa wakas, tumatayo at pinapagpagan ang kanyang pantalon. Nag-aalangang sinaksak ni Ara ang plug at pinindot ang on button. Isang ugong. Isang ikot. At umandar ang makina. Napatingin si Ara sa washing machine, tapos kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sabi ko sa'yo, pagmamayabang ni Marco, ngumiti siya ng malapad. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong klaseng tagumpay. Mas matamis pa kaysa sa anumang halik na nakuha niya. Akmang may sasabihin si Ara, marahil ay isang pilit na salamat nang biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Nakita niya ang pangalan sa screen, Donna Esmeralda. Ang kanyang ina. Sinagot niya ito. Ma? Marco, nasaan ka? Ang boses ng kanyang ina ay malamig at may otoridad, gaya ng dati. Nakita ka ng isa sa mga hardinero natin. Ano't nasa labas ka ng gate, dyan sa hamak na labahan na yan? Napatingin si Marco kay Ara, na ngayon ay nakatayo lang doon, tahimik na nakikinig. May tinulungan lang po ako, ma, sagot niya, pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. Tinulungan? Sino? Yung anak ng labandera natin. May bahid ng pandidiri sa boses ni Donna Esmeralda. Marco, anak, alam mong hindi ka nababagay sa mga ganyang lugar. At lalong hindi ka dapat nakikihalubilo sa mga ganyang klaseng tao. Itigil mo na kung anuman yang ginagawa mo. Isang bagay sa loob ni Marco ang nag-init. Ang pagod sa kanyang katawan, ang grasa sa kanyang kamay, at ang itsura ng pagkabigla sa mukha ni Ara kanina, lahat ay nagtulak sa kanya na sabihin ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi sa kanyang ina kailanman. Ma, iba siya. Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Ilang segundo. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos, walang paalam, narinig na lang ni Marco ang tunog ng pagbaba ng telepono. Click! Napatitig siya sa kanyang cellphone, ramdam ang bigat ng katahimikang iyon. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. May mga bagay na hindi inaasahan si Ara na mangyayari sa buhay niya. Una, ang makita si Marco de Villa, na nakaluhod sa maruming semento, na puno ng grasa ang mga kamay para lang kumpunihin ang isang lumang washing machine. Pangalawa, at higit sa lahat, ang marinig itong ipagtanggol siya sa sarili nitong ina. Ma, iba siya. Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Buong gabi siyang hindi nakatulog ng maayos. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame, at pilit na pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan na nagngangalang Marco de Villa. Ang mayabang na lalaki na nang insulto sa kanya. Ang mapaglarong lalaki na pumusta sa kanyang damdamin. At ang lalaking may maruming mukha na ngumiti sa kanya ng buong pagmamalaki matapos ayusin ang kanilang gamit. Alin sa mga iyon ang totoo? Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag magpaloko. Isa lang itong malaking palabas. Isang mas komplikadong paraan para manalo sa pustahan. Pero ang isa pang bahagi,
isang maliit at nanghihinang boses sa kanyang kalooban, ay bumubulong na baka naman totoo. Pinilit niyang iwaksi ang mga isiping iyon. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang tulungan ang kanyang ina. Iyon ang mahalaga. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa palengke para mamili ng mga kailangan nila sa bahay. Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo, bitbit ang isang bayong ng mga gulay, naramdaman niyang may bumangga sa kanya ng malakas mula sa likuran. Ay, sorry, isang pamilyar at matinis na boses ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya si Katrina Sandoval, ang babaeng madalas niyang makitang kasama ni Marco noon. Nakasuot ito ng pang-ehersisyong damit na halatang mas mahal pa sa isang buwang kita nila. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, it's you. Ang labandera. Sinadya niyang bigkasin ang huling salita na may kasamang diin, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Namula ang mukha ni Ara, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. Excuse me, sabi niya at akmang aalis na. Pero humarang si Katrina sa kanyang daraanan. Alam mo, nakapagtataka. Anong gayuma kaya ang ipinainom mo kay Marco? Bigla na lang siyang naging interesado sa mga simple. Muli, ang diin sa salita ay parang isang sampal. Napatikom ang kamao ni Ara sa loob ng kanyang bulsa. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga ba? Itinaas ni Katrina ang kanyang kilay. Kasi ang balita ko, he's spending so much time and effort sa'yo. Kawawa naman siya. Hindi niya alam na ang mga tulad mo, pera lang talaga ang habol. Magkano ba? Baka kaya kong tapatan ang presyo mo para tigilan mo na siya. Pakiramdam ni Ara ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Humakbang siya palapit, handa nang sumagot, nang isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Katrina, tama na yan. Sabay silang napalingon. Si Marco. Nakatayo ito roon, ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang bakas ng pagbibiro. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Ara ay marahan ngunit matatag. Marco, darling. What a coincidence, sabi ni Katrina, ang boses ay biglang naging malambing. I was just having a little chat with her. I heard, malamig na sagot ni Marco. Binitiwan niya si Ara at humakbang sa pagitan nilang dalawa, tila isang pader na nagpoprotekta. Humingi ka ng tawad sa kanya. What? Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Bakit ako magsusorry? Dahil binastos mo siya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Humingi ka ng tawad. Ngayon na. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Katrina, mula sa pagkagulat, sa galit, hanggang sa kahihiyan. Tinitigan nito si Marco, tila naghahanap ng anumang senyales na nagbibiro lang ito, ngunit wala itong nakita. Sa huli, bumaling ito kay Ara, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sorry, pabulong nitong sabi, bago padabog na tumalikod at umalis. Naiwan silang dalawa ni Marco sa gitna ng palengke, napapaligiran ng ingay at mga taong nagdaraan. Naramdaman ni Ara na medyo nanginginig pa rin siya. Okay ka lang, tanong ni Marco, ang boses ay malumanay na. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Kinuha ni Marco ang bayong mula sa kanyang kamay. Ako na ang magdadala niyan. Halika, kumain muna tayo. Bago pa siya makatanggi, dinala na siya ni Marco sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Umupo sila sa isang mesang plastik. Ang lugar ay simple, maingay, at malayong-malayo sa mga restaurant na siguradong madalas puntahan ni Marco. Pero umupo ito na parang sanay na sanay. Huwag mo na lang pansinin si Katrina, sabi ni Marco habang hinihintay ang kanilang order. Sanay lang yon na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ara, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang alin? Ang ipagtanggol ka. Tumingin ito sa kanya. Dahil yon ang tama. Walang may karapatang mambastos sa'yo. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Ara si Marco. Sa ilalim ng simpleng ilaw ng karinderya, mukha itong iba. Hindi ang mayabang na Marco de Villa ng Villa Esmeralda. Mahirap din pala maging isang de Villa, biglang sabi ni Marco, napatingin sa malayo. Lahat ng tao may inaasahan sa'yo. Kailangan perpekto ka. Kailangan ng mga kaibigan mo, yung mga kasingyaman mo. Kailangan ng magiging girlfriend mo, yung galing din sa pamilyang may pangalan. Nakakasakal. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita ito nang may bahid ng kahinaan.
Isang siwang sa perpektong imahe na ipinapakita nito sa mundo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Ara na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nang ihatid siya ni Marco pabalik sa labaklin, huminto sila sa tapat ng gate. Ara, sabi ni Marco, seryoso ang kanyang mukha. Alam ko kung ano ang narinig mo noong unang araw. Yung tungkol sa pustahan. Napayuko si Ara. Ang sakit ay bumalik. Nagsimula yon bilang isang laro, pagpapatuloy niya. Pero hindi na ngayon. Matagal nang hindi. Gusto kita, Ara. Tutu. Itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang halong biro, walang kayabangan. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, pero may isang maliit na binhi ng pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung totoo nga? Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Formal. Bilang si Ara, ang babaeng mahal ko. Ang Villa Esmeralda ay hindi lang isang bahay, isa itong palasyo. Ito ang naisip ni Marco habang pinagmamasdan niya si Ara na dahan-dahang bumababa sa kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng simpleng bestida na hiniram lang daw nito sa isang kaibigan, pero sa paningin ni Marco, mas magniningning pa ito kaysa sa alinmang babaeng nakatapak na sa pamamahay nila. Ang kaba sa mukha ni Ara ay halatang halata, at gusto niya itong yakapin para sabihing magiging maayos ang lahat. Huwag kang kabahan, sabi niya, inaalok ang kanyang braso. Nandito lang ako. Huminga ng malalim si Ara at kumapit sa braso niya. Ang paghawak nito ay mahigpit at ramdam ni Marco ang lamig ng kamay nito. Salamat, pabulong nitong sagot. Pagpasok nila sa malaking pinto ng mansyon, para silang pumasok sa ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, ang mga chandelier sa itaas ay parang mga bituin, at ang bawat sulok ay pinalamutyan ng mga painting at antigong kasangkapan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang kanyang ina, si Donna Esmeralda, suot ang isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging kalmado. Marco, anak, bati nito, ang mga mata ay lumipat mula sa kanya patungo kay Ara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. At ikaw siguro si Arabella. Magandang gabi po, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Donna Esmeralda. O ma'am na lang, pagtatama ng kanyang ina, na may pahiwatig na hindi ito karapat-dapat tumawag sa kanya sa paraan ng pagtawag ni Marco. Halikayo, magsisimula na ang hapunan. Habang naglalakad sila patungo sa dining hall, pakiramdam ni Marco ay para siyang naglalakad patungo sa bitayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Alam niyang hindi magiging madali ang gabing ito, pero kailangan niyang gawin. Para kay Ara. Para sa kanila. Ang hapunan ay isang tahimik na pagpapahirap. Si Donna Esmeralda ay nagtatanong ng mga bagay na halatang idinisenyo para ipahiya si Ara. Saan na ulit kayo nakatira, Hija? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? May plano ka bang mag-aral sa kolehiyo? Bawat tanong ay sinasagot ni Ara ng may dignidad, pero nakikita ni Marco ang unti-unting pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina na tigilan na, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang hintayin ang tamang tiyempo. Pagkatapos ng dessert, iyon na ang hudyat. Tumayo si Marco. Ma, simula niya, hinawakan ang kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Ara sa kanya, ang mga mata nito ay nagtatanong. Ngumiti siya para palakasin ang loob nito. May mahalaga po akong sasabihin. Tumingin si Donna Esmeralda sa kanya, naghihintay. Ma, si Ara po. Teka muna, Marco. Isang boses ang pumutol sa ere. Isang boses na hindi dapat nandoon. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Katrina Sandoval, suot ang isang makinang na bestidang pula, may hawak na cellphone sa kanyang kamay. Katrina, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Marco. Sinabi sa akin ni Tita Esmeralda na may maliit na salusalo. I thought it should come, sabi nito na may matamis na ngiti, isang ngiting puno ng lason. At mukhang dumating ako sa tamang oras. Bago ka magsimula sa speech mo, Marco, pakinggan muna natin to. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Pinindot ang isang buton. At ang boses ni Marco, ang sarili niyang mayabang na boses, ang pumuno sa buong silid. Ano?
Paliligawin ko. Ha? Madali lang yan. Kayang-kaya ng pera yan. Isang maikling tawanan mula sa kanyang mga kaibigan sa kabilang linya. Pustahan tayo. Sa loob ng isang buwan, yang labanderang yan, gagawin kong girlfriend. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Binitiwan ni Marco ang kamay ni Ara. Tumingin siya sa kanya. Ang mukha ni Ara ay parang isang obra maestra ng pagkasira ng puso. Ang pagkagulat. Ang hindi paniniwala. Ang dahan-dahang pag-unawa. At sa huli ang purong, hindi maipintang sakit. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Ara. Ara, magpapaliwanag ako. Dati pa yan. Pero huli na ang lahat. Nakita niya ang pag-init ng mga mata ni Ara. Isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo, ngunit matigas itong pinigilan ni Ara na pumatak. Dahan-dahan itong tumayo. Ang bawat kilos ay mabagal at puno ng bigat. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Isang tingin ng ganap na pagkawasak at pagtataksil. Yay! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Marco ang hapdi sa kanyang pisngi, pero mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi na nagsalita si Ara. Hindi na niya kailangan. Mabilis itong tumalikod at halos patakbong lumabas ng mansyon. Sinubukan siyang habulin ni Marco. Ara, sandali. Pero pagdating niya sa labas, wala na ito. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa nasirang gabi. Si Ara ay naglaho na sa gitna ng dilim at ng unos, dala-dala ang mga piraso ng kanilang nawasak na pag-asa. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakauwi ng gabing iyon. Ang tanging naaalala niya ay ang pagtakbo. Takbo lang ng takbo sa ilalim ng malakas na ulan, hindi alintana ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Pero mas malamig pa ang nararamdaman niya sa loob. Isang nagyelong kirot na unti-unting kumakain sa buong pagkatao niya. Tanga. Iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Tanga ka, Ara. Nagpadala ka. Naniwala ka. Ang lahat ng iyon, ang pag-aayos ng washing machine, ang pagtatanggol sa kanya sa palengke, ang mga seryosong tingin, ang mga pangako, lahat pala ay kasama sa laro. Isa lang siyang tropeo na kailangang makuha. Isang pustahan na kailangang mapanalunan. Pagdating niya sa bahay, basang-basa at nanginginig, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Anak! Anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at doon ibinuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa, hanggang sa ang sakit ay naging isang manhid na pakiramdam na lang. Kinabukasan, sinubukan niyang bumangon. Sinubukan niyang maging normal. Pero ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat tawag sa telepono ay hindi niya sinasagot. Tinadtad siya ng text at tawag ni Marco, pero lahat ay binaliwala niya. Ano pa bang sasabihin nito? Anong kasinungalingan pa ang lilikha-likhain nito? Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa silid ng kanyang ina. Nay, sigaw niya kasabay ng pagtakbo. Naabutan niya si Aling Nena na nakahandusay sa sahig, sapo ang dibdib nito at hirap na hirap huminga. Anak ang dibdib ko eh. Ang mundo ni Ara ay biglang gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lang ng ilang araw. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ang pagtawag ng ambulansya, ang mabilis na biyahe papuntang ospital, ang mga doktor at nurse na nagmamadaling asikasuhin ang kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na pasilyo, nakayakap sa kanyang sarili, nagdarasal sa lahat ng santong alam niya. Lumabas ang doktor makalipas ang isang oras, ang mukha nito ay seryoso. Miss Cruz, ang nanay niyo po ay inatake sa puso. Malubha ang kondisyon niya. We were able to stabilize her for now, pero kailangan niya ng agarang operasyon. An emergency bypass surgery. Napatango-tango lang si Ara, hindi pa lubusang naintindihan ang lahat. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Lahat. Huminga ng malalim ang doktor. Miss Cruz, kailangan ko pong maging prangka sa inyo. Malaki po ang gastos ng operasyon. Kailangan niyong makapag-down payment ng malaking halaga bago natin masimulan ang procedure. Sinabi ng doktor ang halaga.
Para kay Ara, ang mga numero ay parang mga dayuhang salita na wala siyang maintindihan. Isang halaga na kahit magtrabaho pa siya sa buong buhay niya ay hindi niya kailanman makikita. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay parang nawalan ng lakas. Gumuho ang lahat ng pag-asa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala silang ari-arian. Wala silang naipon. Wala silang malalapitan. Gulong-gulo ang isip niya. May isang tao siyang alam na kayang-kaya ang halagang iyon. Pero hindi. Kahit mamatay na siya, hinding-hindi siya hihingi ng tulong kay Marco de Villa. Hinding-hindi niya ipaparanas sa sarili ang isa na namang kahihiyan. Naupo siya sa isang upuan sa pasilyo, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinayaang tumulo ang mga luha ng kawalan ng pag-asa. Dito na ba magtatapos ang lahat? Hahayaan na lang ba niyang mamatay ang kanyang ina dahil sa kahirapan? Miss Cruz. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagdadalamhati. Isang boses na pamilyar, malamig, at may otoridad. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Donna Esmeralda de Villa na nakatayo sa kanyang harapan. Eleganteng-elegante ito sa suot nitong damit, tila hindi nababagay sa magulong itsura ng pampublikong ospital. Anong ginagawa niyo po dito? Nauutal na tanong ni Ara. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, inilahad nito ang isang sobre. Narinig ko ang nangyari sa iyong ina. Nakikiramay ako. Tinitigan lang ni Ara ang sobre. Buksan mo, utos ni Donna Esmeralda. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang kinukuha at binubuksan ang sobre. Sa loob may isang tseke. Nakita niya ang mga numerong nakasulat doon. Eksakto. Higit pa sa halagang kailangan niya para sa operasyon. Itinaas niya ang kanyang tingin sa matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Bakit po? Umupo si Donna Esmeralda sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isa akong ina, Hija. Alam ko ang pakiramdam na mag-alala para sa isang anak. At gusto kong tulungan ka. Isang maliit na binhi ng pasasalamat ang nagsimulang tumubo sa puso ni Ara, pero agad din itong namatay nang magsalita muli ang matanda. Pero ang lahat ng tulong ay may kapalit. Napatingin si Ara ng diretsyo sa mga mata ni Donna Esmeralda. Ngayon, nakita na niya. Ang lamig. Ang kalkulasyon. Layuan mo ang anak ko, sabi ng matanda, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Pero hindi sapat ang paglayo lang. Kailangan mong wasakin ang puso niya. Kailangan mong ipaniwala sa kanya na hindi mo siya kailanman minahal. Naniga si Ara sa kanyang kinaupuan. Sabihin mo sa kanya na pera lang ang habol mo, pagpapatuloy ni Donna Esmeralda, tila binabasa ang isang script. Na ang lahat ay isang malaking pagkukunwari. Na ngayong nabisto na ang pustahan, wala ka nang makukuha, kaya mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang perang iaalok niya. At pagkatapos, lumayo ka at huwag nang magpakita kailanman. Pakiramdam ni Ara ay hindi siya makahinga. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Isa itong sentensya ng kamatayan para sa kanyang puso. Hindi ko po kaya, halos pabulong niyang sabi. Tumayo si Donna Esmeralda at kinuha ang isang ballpen mula sa kanyang mamahaling bag, inilagay niya ito sa ibabaw ng tseke. Pag-isipan mo, Hija. Ang buhay ng ina mo o ang wasak na puso ng anak ko? Pumili ka. Tumingin si Ara sa tseke. Sa pangalan ng kanyang ina na nakasulat sa medical chart sa di kalayuan. Sa saradong pinto ng ihi. Narinig niya sa kanyang isipan ang hirap na paghinga ng kanyang ina. Ang pag-ibig ba ay makakapagligtas ng buhay? Ang pag-ibig ba ay makakapagbayad ng hospital bills? Ang sagot ay isang malupit na hindi. Sa huling pagkakataon, binalikan niya sa isip ang mukha ni Marco. Ang ngiti nito nang umandar ang washing machine. Ang seryosong mukha nito nang ipagtanggol siya. Ang sakit sa mga mata nito nang sampalin niya. Ang pag-ibig na yon, totoo man o hindi, ay kailangan niyang patayin. Para sa kanyang ina. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Ara ang ballpen. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay mas malakas. Tumingin siya kay Donna Esmeralda, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya mapigilan. Pumapayag po ako. Ilang araw na ang lumipas pero pakiramdam ni Marco ay nasa gitna pa rin siya ng isang masamang panaginip. Hindi siya pumapasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ng kanyang mga kaibigan.
Ang tanging ginagawa niya ay subukang tawagan si Ara. Walang sagot. Nag-text siya ng paulit-ulit. Ara, please. Mag-usap tayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na totoo ang pustahan. Matagal na. Maniwala ka sa akin. Mahal kita, Ara. Please. Pero ang kanyang cellphone ay nananatiling tahimik. Para siyang sumisigaw sa isang walang laman na kwarto. Sa wakas, hindi na niya natiis. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang makita sa mga mata nito na paniwalaan siya. Nagmaneho siya papunta sa Labaklin, ang puso niya ay kumakabog sa bawat metro na kanyang tinatahak. Puno siya ng pag-asa. Kapag nakita niya ito, kapag nahawakan niya ito, maintindihan ito. Sigurado siya. Naabutan niya itong naglalakad sa kalsada, papalabas mula sa isang eskinita malapit sa kanilang lugar. Bumaba siya agad ng sasakyan. Ara! Napahinto ito sa paglakad. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay blanko. Walang emosyon. Hindi ito ang Ara na nasaktan na nakita niya sa hapunan. Ito ay ibang tao. Isang estranghero. Ara, salamat sa Diyos, sabi niya, lumalapit dito. Nag-alala ako. Please, kausapin mo ako. Ngumiti si Ara. Pero hindi ito ang ngiting nakasanayan niya. Isa itong ngiting malamig, mapanlait. Kausapin? Tungkol saan, Marco? Tungkol sa kung paano mo ako ginawang katatawanan sa mga kaibigan mo. Hindi. Hindi totoo yan, desperado niyang sabi. Nagkamali ako. Naging gago ako. Pero nagbago na yon, Ara. Nagbago ako dahil sa'yo. Maniwala ka. Tumawa si Ara, isang tawang umalingaw sa tahimik na kalye. Maniwala. Bakit ako maniniwala sa'yo? Anong mapapala ko kung maniniwala ako sa'yo? Natigilan si Marco. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Marco, sabi ni Ara, humahakbang palapit sa kanya, ang mga mata ay matalim. Nang marinig ko ang pustahan, nagalit ako. Pero hindi dahil nasaktan ako. Nagalit ako dahil nasira ang plano ko. Plano? Plano? Ano sa tingin mo? Na nahulog ako sa'yo dahil sa pag-aayos mo ng washing machine. Muli, tumawa ito. Gising, Marco. Mayaman ka. Gwapo ka. At ako. Isa lang akong labandera. Matalino ka dapat. Alam mong pera lang ang habol ko sa'yo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Marco. Hindi. Hindi ito si Ara. Nagkukunwari lang siya. Sinusubukan lang siyang saktan. Hindi ako naniniwala, mariin niyang sabi. Nakita ko sa mga mata mo. Naramdaman ko. Mahal mo rin ako. Pag-ibig. Napailing si Ara. Ano ka ba, Marco? Akala mo minahal kita? Ginising lang ako ng katotohanan. Masyadong matagal bago ka nag-alok ng pera. Desperado, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang makapal na sobre. Pera. Ito ang huli niyang baraha. Isang pagsubok. Kung tatanggihan niya ito, alam niyang nagsisinungaling lang si Ara. Ito ba, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Inilahad niya ang sobre. Ito ba ang gusto mo? Pera. CJ, heto. Kunin mo. Sabihin mo lang na hindi totoo ang lahat ng sinabi mo. Tumingin si Ara sa sobre. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito. Isang kislap ng totoong Ara. Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng kasakiman. Mabilis nitong inagaw ang sobre mula sa kanyang kamay. Binuksan niya ito at walang pakundangang binilang ang pera sa harap niya. Yenen, not bad, sabi nito, bago isinilid ang pera sa kanyang bag, salamat dito. Aalis na kami ng nanay ko. Huwag mo na kaming hahanapin. Napako si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang babaeng kaharap niya, na walang awang kinuha ang pera, ay hindi ang babaeng minahal niya. Wasak. Gumuho ang lahat. Siguro nga totoo. Siguro nga, sa buong panahon, isa lang siyang malaking tanga. Sana manalo ka sa pustahan mo, sabi ni Ara, ang huling mga salita ay parang lason na tumarak sa kanyang puso. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo.
Hindi ito lumingon. Kahit isang beses. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapanood ang paglayo ng babaeng sumira sa kanyang puso. Ang sobring dapat sana ay magpapatunay ng pag-ibig nito ang siya mismong naging sandata para tuluyan siyang patayin. Ilang linggo ang lumipas. Ginugol ni Marco ang kanyang mga gabi sa bar, sinusubukang lunurin sa alak ang sakit. Isang gabi, sa sobrang kalasingan, nalaglag ang kanyang wallet habang kinukuha niya ang bayad. Kumalat ang laman nito sa sahig. Habang pinupulot niya ang kanyang mga card at pera, isang maliit at gusot na piraso ng papel ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang resibo mula sa karinderya sa palengke. Bigla, bumalik ang lahat. Ang amoy ng mami. Ang ingay ng mga tao. At ang mukha ni Ara. Ang totoong ngiti nito habang kumakain. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noong gabing iyon, puno ng pag-aalinlangan, pero may pag-asa. Hindi tugma. Ang babaeng kasama niya sa karinderya ay hindi ang sakim na babaeng tumanggap ng kanyang pera. May mali. May isang piraso ng palaisipan na hindi umaangkop. Sa gitna ng kanyang kalasingan, isang maliit na butil ng pagdududa ang naitanim sa kanyang puso. Isang pagdududang nagsasabing, hanapin mo ang katotohanan. Ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang ugat na dahan-dahang gumagapang at sumisira sa lahat ng kasinungalingang nakapalibot dito. Para kay Marco, ang gusot na resibo mula sa karinderya ang naging binhi ng pagdududang iyon. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, gumising siyang hindi lasing. Mayroon siyang layunin. Hindi na niya hahayaang lamunin siya ng sakit. Kailangan niyang malaman ang totoo, gaano man ito kasakit. Ang una niyang pinuntahan ay ang labaklin. Sarado na ito. Ang dating sinboard ay wala na, napalitan ng isang karatula na nagsasabing, air rent. Kinausap niya ang may-ari ng katabing tindahan. Ay! Yung mag-inang Cruz, sabi ng matandang babae. Naku, biglaan ang alis nila. Ang sabi, nagkasakit daw si Aling Nena. Dinala sa ospital. Ospital. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Marco. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa lugar. Sa information desk, nagbakasakali siya. Miss, may pasyente po ba kayo dito na ang pangalan ay Nena Cruz? Mga ilang linggo na po ang nakalipas. Tiningnan ng nurse ang computer. Nena Cruz. Opo, sir. Na-admit po siya dito. Nag-undergo po ng emergency bypass surgery. Pero na-discharge na rin po. Bypass surgery. Napakagatlabi si Marco. Alam niyang napakamahal ng ganoong operasyon. Paano nila ito nabayaran? Miss, pwede ko bang malaman kung sino ang nagbayad ng bills? Pamilya po ako, pagsisinungaling niya. Sandali lang po, sir. Tiningnan muli ng nurse ang records. Nakalagay po dito, anonymous donor. Isang buong bayad po, cash, sa pamamagitan ng tseke. Anonymous. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. May isang imahe na nabuo sa kanyang isipan. Isang imaheng eleganteng-elegante, malamig at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang ina. Nagpasalamat siya sa nurse at nagmamadaling umalis. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang petsa ng pag-admit ni Aling Nena. Ang petsa ng operasyon. At ang petsa kung kailan siya sinabihan ni Ara ng lahat ng masasakit na salitang iyon. Lahat ay nagtutugma. Parang isang malaking sampal sa kanya ang katotohanan. Hindi pera niya ang tinanggap ni Ara. Pera yon mula sa kanyang ina. At ang kapalit ay ang pagwasak sa puso niya. Pagdating niya sa mansyon, hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretsyo, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at sakit. Naabutan niya ang kanyang ina sa opisina nito, kalmadong nagbabasa ng mga dokumento. Marco, anak. Mabutit na isipan mong umuwi, sabi nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Doon lang itinaas ni Donna Esmeralda ang kanyang tingin. Nakita niya ang itsura ng kanyang anak, ang galit sa mga mata nito, ang pagtiim ng kanyang bagang. Tungkol saan? Tungkol kay Ara, diretsang sabi ni Marco. At tungkol sa isang tseke na ibinayad sa ospital. Nakita ni Marco ang bahagyang paninigas ng kanyang ina. Isang halos hindi mapansing reaksyon, pero sapat na para kumpirmahin ang lahat.
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, ma, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Kayo ang nagbayad sa ospital, hindi ba? Kayo ang pumilit sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Donna Esmeralda ang mga papel. Tumayo ito at hinarap siya, ang mukha ay matigas na parang bato. Ako nga, pag-amin nito, walang anumang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko yon. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Bakit? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay basag na. Bakit niyo ginawa yon? Para iligtas ka, tumaas na rin ang boses ng kanyang ina. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang manggagamit, Marco. Isang hamak na labandera na gusto lang makuha ang pera natin. Niligtas kita sa isang malaking pagkakamali. Pagkakamali. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng sakit. Ang mahalin siya ang pinakatamang ginawa ko sa buong buhay ko. At sinira ninyo yon. Pinilit niyo siyang magsinungaling. Pinilit niyo siyang saktan ako. Pinilit niyo siyang talikuran ang sarili niyang damdamin para lang iligtas ang nanay niya. Anong klaseng pagliligtas yon, ma? Hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. O kayo, humakbang si Marco palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi niyo siya kilala. Hinusgahan niyo siya dahil lang sa estado ng buhay niya. Ang hindi niyo alam, mas mayaman pa si Ara sa ating lahat. Mayaman siya sa dignidad, isang bagay na hindi nabibili ng pera niyo. Natigilan si Donna Esmeralda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pagkabigla sa mga mata nito. Umiling si Marco, puno ng pagkadismaya. Sinira niyo hindi lang ang buhay ko, kundi pati ang tiwala ko sa inyo. Iyon ang huling sinabi niya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya lumingon. Habang paalis siya sa Villa Esmeralda, may isang bagay lang siyang alam. Hahanapin niya si Ara. Kahit sa ang sulok pa ng mundo. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman, kahit ang sarili niyang ina, ang makakapigil sa kanya. Ang amoy ng dagat at ng adobong niluluto. Ito na ang bagong buhay ni Ara. Isang buhay na malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Isang maliit na karinderya na itinayo nila ni Aling Nena sa isang tahimik na probinsya sa tabi ng dagat. Ang Nena's Kitchen. Ilang buwan na rin ang lumipas. Ang operasyon ni Aling Nena ay naging matagumpay. Malakas na ito ngayon at kasama niya sa araw-araw na pagpapatakbo ng kanilang munting negosyo. Masaya si Ara para sa kanyang ina. Payapa ang kanilang buhay. Pero ang kanyang puso, iyon ay ibang usapan. Gabi-gabi, kapag nakahiga na siya sa kanyang kama at ang tanging naririnig niya ay ang alon mula sa di kalayuan, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Marco. Ang sakit sa mga mata nito nang talikuran niya ito. Ang bigat ng bawat kasinungalingang binitiwan ng kanyang bibig. May mga gabing gusto niyang bumalik. Gusto niyang hanapin si Marco at sabihin ang lahat ng katotohanan. Pero pinipigilan niya ang sarili. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Isa pa, iyon ang kasunduan. Isang hapon, habang abala siya sa pagsiserve ng pagkain sa ilang mga customer, may isang anino na tumabon sa kanyang kinatatayuan. Miss, pwedeng mag-order. Napatigil si Ara. Ang boses na yon. Pamilyar. Impossible. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At doon, nakatayo sa harap niya si Marco. Nakatayo ito roon, mas payat kaysa dati, ang mga mata ay may bakas ng pagod at maraming gabing walang tulog. Pero naroon pa rin ang mga matang iyon, ang mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Nabitiwan ni Ara ang hawak niyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Lahat ng customer ay napatingin. Marco. Hinahanap kita, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Sa lahat ng lugar. Hindi alam ni Ara ang gagawin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa sahig. Si Aling Nena ang lumabas mula sa kusina, narinig ang kalabog. Anak, anong, napahinto ito nang makita si Marco. Ngumiti si Marco sa matanda. Isang ngiting magalang at puno ng respeto. Magandang hapon po, Aling Nena. Pasensya na po sa abala. Walang nagsalita. Ang hangin ay napuno ng mga tanong at mga damdaming hindi masabi. Pwede ba tayong mag-usap, Ara? Tanong ni Marco,
ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Kahit 5 minuto lang. Tumango si Ara. Hindi niya alam kung bakit, pero tumango siya. Naglakad sila palabas ng karinderya, patungo sa dalampasigan. Umupo sila sa buhangin, ilang metro ang layo sa isa't isa. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin at ang ritmo ng mga alon. Paano mo ako nahanap? Basag ni Ara sa katahimikan. Tinanong ko ang lahat. Bawat kamag-anak ninyo na nakalista sa lumang address book na nakuha ko. Nag-iwan ako ng pera para sa impormasyon, sabi ni Marco, na pangiti ng mapait. Irony, isn't it? Pera pa rin pala ang naging daan para mahanap ka. Napayuko si Ara. Ang hiya at sakit ay muling bumalik. Marco, yung pera ni. Alam ko na pagputol nito. Alam ko na ang lahat. Ang ospital. Ang operasyon. Ang kasunduan niyo ni Mama. Napatingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Patawarin mo ako, Ara, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil sa simula, naging isa akong malaking gago. Patawarin mo ako dahil sa kayabangan ko, na ilagay kita sa sitwasyon kung saan kailangan mong mamili. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging sapat na malakas para ipaglaban ka noon. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Ara ay nagsimula ng bumagsak. Sunod-sunod. Ako ang dapat humingi ng tawad, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sinaktan kita. Sinabi ko ang mga bagay na hinding-hindi ko dapat sinabi. Sabi ni Marco, sa wakas ay gumalaw para lumapit sa kanya. Inabot nito ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Ginawa mo yon para sa nanay mo. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kita minahal, Ara. Dahil ang puso mo, napakalaki. Hinawakan ni Ara ang kamay nito. Ang init. Ang pamilyar na pakiramdam. Umalis ako sa amin, sabi ni Marco. Iniwan ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang pangalan. Wala akong dala ngayon kundi itong sarili ko at isang tanong. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ara. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi bilang si Marco de Villa at ang labandera. Kundi bilang si Marco at si Ara lang. Dito. Sa simpleng buhay na to, handa akong matutong magluto ng adobo, maghugas ng plato, at gawin ang lahat, makasama ka lang ulit. Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Ara. Ang sakit, ang takot, ang pag-aalinlangan, lahat ay natunaw at napalitan ng isang damdamin. Pag-ibig. Isang pag-ibig na mas totoo, mas malalim, at mas matatag dahil sinubok na ito ng panahon at ng sakit. Hindi na siya sumagot ng salita. Sa halip, tumango siya habang patuloy na umiiyak, mga luha hindi na ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Umiti si Marco at niyakap siya ng mahigpit. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Aling Nena sa may pinto ng karinderya, pinapanood ang dalawa. Umiti ito at nagpasalamat sa Diyos. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nanatili silang magkayakap sa dalampasigan. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang tibok ng kanilang mga puso, na sa wakas ay nagkaisa muli, ay sapat na. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang prinsipe at isang commoner. Ito ay kwento ng dalawang taong nasaktan, natuto, at sa huli, pinili ang pag-ibig higit sa lahat. Isang pangalawang pagkakataon na mas matamis kaysa sa una. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibigan. Ang samahan niyo ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang pinagdaanan ni Ara at Marco. Naging isang paglalakbay ito hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto at madali. Minsan, ito ay nasusukat sa bigat ng mga pagsubok, sa lalim ng pagpapatawad, at sa tapang na piliing magsimula muli. Naway napulutan niyo ng aral na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa estado ng kanyang buhay, at ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa isang pusong natutong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Lagi nating tandaan na lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa buhay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.
Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? I-comment lamang sa ibaba at sabay-sabay nating balikan ang kanilang paglalakbay.